natanggal ko na yung yung parts, no, yung electrolytic capacitor na nag-serve as a filter, no, ng IPM, yung supply papunta dun sa motor. Ang problema, ang hirap na tanggalin kasi yung board is double-sided, no? Mahinang sa ilalim, mahinang sa ibabaw. Kaya ang panghinang ko ay 20 watts lang, so hindi niya kayang patunawin hanggang sa ilalim or sa component side ng capacitor. So ang ginawa ko, kinat ko na lang yung capacitor, no? Then pagka-cut ko, kita ba? Pagka-cut ko, hinihinang ko na lang sa ibabaw. Kita yung pinalit kong capacitor, no, na galing sa lumang power supply. So ngayon, gumagana na yung compressor natin. So mamaya titignan natin kung lalamig, no. Pinaka problema ko ito, paano ko isasara yung component, kita ba? Yung component nasa ibabaw ng board. Hindi ko alam kung lalapat siya. Pangit yung yung panghinang, no? Kaya susunod build tayo magandang panghinang, siguro mga 40 watts para madaling makatulong. Ayan, pagyan natin, gumagalaw na yung motor niya. Titignan natin mamaya kung lumalamig na. So mga 5 minutes. So check ko muna kung paano ko to i-didikit. Okay, tignan ko muna paano ko didikit to na nasa ibabaw yung yung component. Okay, wait lang, pause muna. Ay no, hindi ko pangit talaga yung soldering iron. Ang ginawa ko na lang, tinipan ko na lang yung board. Then ang cob, okay naman, natesting ko na. Yung kaya lang yung board is made of aluminum, no? So conductor to, pwedeng baka magkaroon ng short, no, pag tumama dito. So lagyan na natin yung insulator, kahit papel ito. Wala lang, no? So ito ilalagay ko yung insulator dito para pagtitid doon, so walang shorting na mangyayari. So tatapan ko ito, then i-cover ko, then may check na natin kung lumamig. Pero yung compressor tumutunog na, so may vibration na, may sounds na. Yung sounds na ay hindi music, kundi yung movement ng motor sa loob ng compressor. So wait lang, tatapan ko lang ito. So, ito yung mga pinagbabawal na technique, dahil nga yung component hindi ko na solderan sa ibabaw sa tamang location niya, so medyo angat siya. So ngayon yung pinaka-cover angat din, so ito na ngayon yung mga pinagbabawal na technique, so ayan, tape na lang, tinatapan ko na lang siya, mapa-under lang. Siguro tatagal naman to ng mga 10 years. So tignan natin mamaya kung lumalamig na. Tignan natin kung lumalamig na ang ating rack. Open na. Ayan. Power check. Wow, may power sa ilalim. So, tignan natin ang lamig. Wow, super lamig. Ang lamig. Ang lamig. Yellow agad. Wow. Yellow. Success. Okay, successful. Okay. Actually, hindi ako technician, So, kaya lang ito. Bawat circuit may diagram dito, may kita mo yung supply, so pag wala ka nakitang supply dyan, so sa bawat output niyan, bawat circuit niyan, so mayroong supply, for
sensor, may supply for motor, may iba-ibang supply na. So, ayan, makikita niyo dyan. Then may mga recommended solutions siya dito. No? So, ayun lang yung pinalo ko. Okay, success tayo. No? So, bili kayo ng magandang tools. Ayan, tester. Ano? Saka dapat nakahubad kayo pag gumagawa. No? Kasi pag di nyo nagawa yan, mag-iinit ang ulo nyo. Para laging malamig ang ulo nyo. Ayan. Ayos. Successful.